Magandang araw, Pangasinan. Masantos Yaaglo, Kabaluyan. Ako si JB Soriano, Ako naman si Nelly Pulido. ang mga maghahatid sa inyo ng mga balitang tapat. Sandigan ng Bayan, Serbisyong Katotohanan. Ito ang Balita Pa! Sektor ng agrikultura noong 2024, nalugi dulot ng kalamidad. Epekto ng El Nino sa sektor, tutukan. Ikawalo sa listahan ng most wanted sa Pangasinan, arestado. Bagong patakaran ni US President Donald Trump ukol sa mga LGBT, ipinatupad. At kauna-unahang creative studio para sa local artist sa Dagupan City, binuksan na. Higit 1 milyong magsakat mga isda na lugi dulot ng El Nino. Para sa higit pang mga detalye, narito si Tricia Silvi. Ang El Nino ay nagdulot ng malaking pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2024 na nagresulta sa mahigit 57 bilyong halaga ng pagkalugi. Ang Department of Agriculture o DA ay nag-ulat na ang pagkalugi ay sanhi ng El Nino. Napakarami ng mga magsaka at mangingisda ang naapektuhan sa mga kalamidad na ito na nagsimula sa tagtuyot at nagtapos sa sunod-sunod na mga bagyo at aktibidad ng bulkan sa Mount Calaon sa Negros Island. Ayon kay DA spokesperson Karen de Mesa, ang pagkalugi na ito ay isa sa pinakamalaking naitala sektor. Presenting, nagbabalita, balita pa. Isa sa mga most wanted na individual sa Pangasinan, inaresto sa kasong rape. Tutukan sa report ni Tricia Vidal. Naaresto ang isang lalaki na may kasong rape sa bisa ng arrest warrant na inihain sa kanyang tahanan sa Barangay Magsaysay, Bayambang, Pangasinan. Kinilala ang suspect bilang isang 41 anyos na lalaki at itinuturing na 8 most wanted sa Pangasinan. Kaharap ng suspect ang kasong qualified rape na walang kaukulang piyansa at 3 bilang ng acts of lasciviousness na may kaukulang piyansang 80,000 pesos bawat kaso. Nasa kustodiya na ng Bayambang Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Tricia Vidal, Balita Pa. Nababahala ang LGBTQ community sa Estados Unidos sa bagong patakarang pinatupad ni US President Donald Trump. Para sa Balitang Tapat, nakatutok si Jomar Tablang. Pinoprotesta ngayon ng mga miyembrong LGBTQIA community ang kanilang panig matapos ang desisyon ni US President Donald Trump sa Senado. Base sa uling hearing ni President Donald Trump, panindigan niya ang kanyang paniniwala na may slogang "There are only 2 genders in America", kung saan ipinapatupad niya ang mga batas na naglalabag sa karapatan ng mga LGBTQIA members, lalo na sa mga miyembrong transgender. I just was mortified and had to sit with it for a second and really get my bearings. We have lawyers, doctors, special forces, rangers, and they're all there today. If we yank them out, it leaves critical holes that are going to take decades to fill. Nagpatupad siya ng mga batas na nagbibigay karapatan sa mga ospital na hindi payagan ng mga nais mag-transition, mga kautosan na hindi pantay na pagtrato sa mga LGBTQ students, pati na rin ang pagpapatalsik ng mga transgender na miyembro ng hukbong militar. Jomar Tablang, naghahatid ng Balita Pa. Susunod, kauna-unahang creative studio sa Dagupan, ating isalahin na abangan riyan sa pagbabalik ng Balita Pa. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa bansa at higit 18,000 katao ang nahahawa taon-taon. Ang HIV ay walang lunas ngunit ito ay may iwasan. Gumamit ng condom sa bawat sexual contract. Magpa-HIV test regularly, iwasan ng nagamit na needles at maging tapat sa kalusugan ng iyong kinakasama. Ang HIV ay may iwasan sa tamang kaalaman at proteksyon. Magpa-test, mag-ingat at protektahan ang iyong kinabukas. Mga kabalayan, unang araw na ng pagkampanya sa eleksyon at kasabay ito ng tag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na dyan sa Catanduanes, kung saan ayon sa pag-asa ay maaasahang magkakaroon ng malakas na ulan. Samantala, moderate to heavy rains naman ang mararanasan sa Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Balawan, Camarines Norte at Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at ang Samar. Pinaalerto po ang publiko sa banta ng baha o kaya ang landslide. Shearline pa rin naman ang magpapaulan sa mga naturang lugar ngayong araw.
Kaunting paralan, stay safe, stay updated, at vote wisely. Ako po si Elijah Eden para sa Balita Pat. Mga kabaluyan, alam niyo ba na binuksan na ang pinakaunang creative studio sa Dagupan? Live na nakatutok dyan si Gwen Quiñones. Gwen, kamusta ka na dyan? Maraming salamat, Sarinelli. Ngayon, naririto ako sa Old Venancio Road kung saan matatagpuan ang kauna-unahang creative studio sa Dagupan. Ito na nga at binuksan na ang Espasyo Creative Studio, ang unang creative studio sa lungsod, na nagsisilbing tahanan ng mga lokal na artist sa lungsod ng Dagupan City. Bukod sa pagiging photography studio, ang espasyo ay isang malayang espasyo para sa exhibits, workshops at iba pang sining. Layunin itong suporta ng mga artist sa pagpapahayag ng kanilang talento at paglikha ng dekalidad na likhang sining. Binubuksan ng espasyo ang pintuan para sa mga lokal na creatives, isang hakbang patungo sa mas masiglang sining at kultura ng Dagupan. Ayon lamang sa Rinelli, Gwyneth Quiñones para sa Balita Pat. At yan ang mga balitang aming tinutukan sa araw na to. Naghahatid ng balitang tapat at totoo, Sandigan ng Bayan, serbisyong katotohanan. ito ang Balita Pat.